Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga taong labis na nakakaapekto sa iyo ay aktwal na nagpapakita ng isang bagay tungkol sa sarili mo? Minsang sinabi ni Seneca na lahat ng nakaiinis sa atin tungkol sa iba ay isang salamin, isang aral, hindi lang abala. Pero may isang bagay na hindi niya tahasang sinabi. May mga tao talagang bihasa sa pagpindot ng mga buttons, mga profesional na manggugulo. At ang totoong dahilan kung bakit paulit-ulit mo silang pinapabalik sa buhay mo, hindi ito pag-ibig at lalong hindi ito katapatan. Ito ay pag-asa, isang mapanganib na uri ng pag-asa. Hindi ka naman talaga adik sa kapayapaan. Ang totoo, adik ka sa pantasya na kung mamahalin mo lang sila ng sapat, kung magtitiis ka lang ng matagal, magigising din sila, na balang araw, titingnan ka nila at maiintindihan ng lahat. Pero alam ni Seneca ang katotohanan, hindi sila magbabago dahil hindi sila nalilito. Sila ay consistent. At tuwing ipinaliliwanag mo ang sarili mo sa isang taong walang balak makinig, ibinibigay mo sa kanila ang kapangyarihan. Sabi ni Seneca, ang tumitingin sa labas ay nangangarap. Ang tumitingin sa loob ay nagigising. Sa sandaling itigil mo ang pagpapanggap para makuha ang kanilang pagsang-ayon, doon ka magigising. Doon ka magsisimulang mabuhay. Ang mga toxic na tao ay nananalo lang kapag patuloy kang nagre-react. Pero may isang makapangyarihang hakbang na kayang baligtarin ang lahat. At kapag ginawa mo ito, hindi ka na nila muling guguluhin sa parehong paraan. Kung may tumama sa iyo sa mga salitang ito, huwag kang mag-scroll palayo. Mag-subscribe, i-like, mag-iwan ng komento, at ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig nito. Pag-usapan natin ang hakbang na yon. Una, hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang puso mo sa mga taong matagal nang piniling huwag kang pakinggan. Hindi mo kailangang patunayan pa ang mabubuti mong intensyon sa mga taong binabaluktot ang mga salita mo. Kahit gaano ka pa kahinahon magsalita, may mga taong hindi naghahanap ng katotohanan. Naghahanap sila ng kontrol. At tuwing sumasagot ka, tuwing sobra mong ipinapaliwanag, tuwing binibigyan mo sila ng access sa emosyonal mong kalinawan, pinapakain mo ang isang siklo na nauubos ka habang sila'y mas lalong lumalakas. Matagal na itong naunawaan ni Seneca bago pa man ito pangalanan ng modern psychology. Hindi man niya ginamit ang mga salitang gaya ng shadow self or emotional dumping ground. Alam niya kung paano gumagana ang likas na ugali ng tao. Nakita niya na kapag ang isang tao ay ayaw akuin ang responsibilidad sa sarili nilang asal, ipinapasa nila ang kaguluhan sa pinakamalapit na taong masyadong malalim magmahal para basta na lang lumayo. Ikaw yon. Ganiyan kung paano ka nagiging basurahan ng emosyon ng ibang tao para sa kanilang sakit, kahihiyan, o pagkamuhi sa sarili. At habang mas pinipilit mong ayusin ito sa pamamagitan ng pagtitimpi, kabaitan, at pagpapaalala sa kanila na hindi ka kalaban, lalo ka lang nilang kinukuhaan. Hindi dahil nalilito sila, kundi dahil alam nila ang ginagawa nila. Ito ang binigyang babala ni Seneca nang pag-usapan niya ang psychological inflation.
Kapag naniniwala na ang tao na ang ego nila, ang bugso ng damdamin nila at ang galit nila ay tama dahil lang nararamdaman nila ito. At kapag nag-react ka, kapag pinilit mong abutin sila sa kung nasaan sila, lalo mong pinapalubo ang ego nila. Hindi ka nakikipag-ayos. Pinalalakas mo lang ang paniniwala nilang tama silang tratuhin ka ng ganoon. Hindi ka lang naipit sa toxic na cycle, pinapakain mo ito. Sa bawat paliwanag, bawat pagdadahilan, bawat pagtatangkang ipaunawa. Pero ito ang itinuturo ng karunungan ng mga Stoic at napakalakas nito. Hindi mo utang sa kaguluhan ang enerhiya mo. Hindi mo utang sa mga hindi makatuwirang tao ang kahit isang patak ng panloob mong kapayapaan. Sinulat ito ni Seneca sa paraang mas tumatama habang mas marami kang naranasang emotional manipulation. Naniniwala siya na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagsasarili. Hindi sa pagiging malamig, kundi sa matalinong desisyong protektahan ang isip mo mula sa mga taong hindi karapat-dapat sa access dito. Para sa kanya, ang katahimikan, kapag ginagamit ng may layunin, ay hindi kahinaan. Disiplina ito. Digmaang may ngiti. Magpakatotoo tayo. Kapag may isang taong nambastos sa'yo at ang una mong reaksyon ay ipaliwanag ang sarili mo kaysa iwan ng sitwasyon, may mas malalim na dahilan sa likod niyan. Marahil pinalaki kang maniwala na ang pagmamahal ay ang pag-aayos ng mga sirang tao. O baka natutunan mong iugnay ang halaga mo sa kakayahan mong maging mas mataas. Pero ang likas mong reaksyon na magpakumbaba, tumahimik at ayusin ang lahat, hindi palaging kabutihan. Minsan, ito'y pag-abandona sa sarili na nakakubli sa anyo ng kabutihan. Ang stoicismo ay nag-aalok ng ibang daan. Tinuturo nito na hindi mo kontrolado ang sinasabi o ginagawa ng ibang tao. Kontrolado mo lang ang tugon mo. Hindi mo kontrolado kung magsisinungaling sila, kung mamanipula sila, kung babastusin o balewalain kanila. Pero kontrolado mo kung ibibigay mo pa ba sa kanila ang enerhiya mo, kung pauupuin mo pa ba sila sa front row ng buhay mo, kung patuloy ka bang sisipot sa mga pagtatalong nilikha lang para ubusin ka. At lilinawin ko ito. Hindi ito nangangahulugang magsasara ka. Ibig sabihin nito, magle-level up ka. Ibig sabihin nito, kikilalaing hindi mo pwedeng ipaubaya ang kapayapaan mo sa ibang tao. Pwede kang lumakad palayo ng may dignidad, imbes na manatili para lang manalo sa isang laban na ginawa para mawala ka sa sarili mo. Iyan ang stoic na paraan. Hindi pagiging pasibo, kundi pagka-master ng sarili. Tumingin ka sa paligid ng buhay mo. Isipin mo ang taong laging may krisis, pero kailanman walang pananagutan. Isipin mo ang taong laging galit at ikaw ang inaasahang umayos ng mood niya. Isipin mo ang taong nagsasabi lang ng pasensya na kapag iniwan mo na sila, hindi noong sinaktan ka nila. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang itinuturo mo sa kanila tuwing nananatili ka? Ipaliwanag. Aliwin. Ulitin. Tinuturuan mo silang ang mga hangganan mo ay pwedeng baluktutin, na ang respeto mo sa sarili ay maaaring pag-usapan, na ang pananahimik mo ay nabibili,
kapalit ng sapat na guilt o kaguluhan. Hindi naniniwala si Seneca sa pag-aayos ng mga taong ayaw namang magbago. Naniniwala siya sa pagtatayo ng panloob na katatagan, matatag, malalim ang ugat, na kahit anong panlabas na puwersa, hindi kayang pabagsakin. Iyon ang tinutukoy niyang tunay na kalayaan. Hindi ang kalayaan mula sa sakit, kundi ang kalayaan mula sa pagkaalipin sa reaksyon. Kaya sa susunod na may taong subukang udyukan ka para ipaliwanag ang halaga mo, huwag kang kumagat, huwag kang maghanap ng luhika, huwag kang magpilit maging kalmado. Ang hanapin mo ay katahimikan. Iyan ang galaw na hindi nila inaasahan. Iyan ang power move na hindi nila kayang tapatan. Hindi ka nananalo sa pagiging mas malakas ang boses. Nananalo ka sa pag-alis. Dala ang kapayapaan mo at buo ang prinsipyo mo. Dahil sa huli, hindi tungkol sa toxic na tao ang lahat ng ito. Tungkol ito sa'yo. Sa mga bagay na pinapahintulutan mo. Sa mga aral na itinuturo mo sa iba. Sa mga pagpiling ginagawa mo. At sa mga bagay na handa ka ng bitawan ng tuluyan. Ngayon, pag-usapan natin kung paano buuin ang ganitong klaseng lakas. Dahil kapag natutunan mo ang susunod na bahagi, magbabago na ang laro. Habang buhay. Ikalawa, psychological inflation. May mga taong ayaw ng kapayapaan. Ang gusto nila ay access. Hindi sa puso mo, kundi sa mga reaksyon mo. Sinisip-sip nila ang emosyonal mong enerhiya na para bang ito ang gasolina nila. Habang lumalakas ang boses mo, lalo silang nananalo. Habang pinagtatanggol mo ang sarili mo, ipinapaliwanag ang mga desisyon mo, binibigyang katwiran ang mga pangangailangan mo, lalo mong ibinibigay sa kanila ang kapangyarihan. Ayon sa mga turo ni Seneca, ito ang tinatawag niyang psychological inflation. Sa sandaling ang enerhiya mo ay lumawak sa paligid ng kaguluhan ng ibang tao, nawawala ka sa sarili mo. Ang mga toxic na tao, wala silang pakialam kung pinupuri mo sila o kinakalaban. Ang mahalaga lang sa kanila ay malaman nilang nakatira pa rin sila sa isip mo ng libre, na may kapangyarihan pa rin silang galawin ka. At kapag nakuha nila iyon, lumalaki sila, nabubusog sa ilusyon ng kontrol. Para kay Seneca, ang tunay na pag-unawa sa iba ay nagsisimula sa pag-unawa sa sarili. Pero ang mga mapanlinlang na tao, binabaluktot ang karunungang ito. Hindi sila nagmumuni-muni. Pinag-aaralan kanila. Obserbador sila. Inaalam kung saan ka mahina, ano ang mga triggers mo, anong tono at salita ang makakapasok sa loob ng depensa mo. At kapag nakita nilang may lamat ka na, doon sila susugod. Hindi man ito laging sinasadya, pero tiyak itong kalkulado. Ginagamit nila ang pagiging pamilyar bilang sandata. Alam nila ang tamang pagtingin, ang akmang katahimikan, ang eksaktong salitang papasok sa puso mo para mag-react ka. At kapag tumugon ka, kapag nabasag na ang katahimikan mo,
panalo na naman sila. Akala mo ang pananahimik ay kahinaan, pero para kay Seneca, ito ang kabaligtaran. Ang katahimikan ay isang anyo ng kontrol na bihirang makamit ng tao. Hindi ito pagiging pasibo, ito ay sinadyang pagpigil. Isang uri ng disiplina na ginagamit bilang sandata. Sa pilosopiyang Stoic, ang katahimikan ay ang kalasag ng matalino. Hindi dahil wala kang gustong sabihin, kundi dahil may mga taong hindi karapat-dapat marinig ang katotohanan mo. Kapag pinili mong huwag makisali, hindi ibig sabihin ito na sumusuko ka. Ibig sabihin ito, lumalabas ka sa isang siklong ginawa para lamunin ka. Iyon ang tinutukoy ni Seneca bilang individuation, bagamat hindi niya ginamit ang eksaktong salitang iyon. Ang paniniwala sa psychological sovereignty o karapatang pamunuan ng sarili. Ang panloob na disiplina na manatiling malinaw kahit may mga taong naghahagis ng emosyonal na granada sa paanan mo. Naniniwala siya na walang sino man ang may karapatang gambalain ang kapayapaan mo nang wala ang pahintulot mo. At kapag naunawaan mo ito, lahat magbabago. Ito ang tumatama. Kung naranasan mo ng lumayo mula sa isang pag-uusap at nagtataka kung bakit pakiramdam mo ay maliit ka, talunan, kahit na pinanindigan mo ang sarili mo, malamang ay dahil hindi patas ang laban mula pa sa simula. Hindi ka nakikipag-usap sa isang taong nais kang maunawaan. Nakipag-usap ka sa isang taong gustong magkaroon ng kontrol. At sa sandaling sinimulan mong ipagtanggol ang halaga mo, ibinigay mo sa kanila ang kalalabasang inaasam nila. Kung si Seneca ang tatanungin, sasabihin niyang, ang matalinong tao ay hindi sinasayang ang hininga sa pagpapatunay ng halaga niya sa taong bulag sa kahalagahan niya. Habang lalo kang tumitibay, mas nagsisimula ng magsalita para sa iyo ang katahimikan mo. Ang katahimikan ay nagsasabi sa kanila na hindi na nila kayang guluhin ang panloob mong mundo. Ang katahimikan ay nagsasabi, hindi na ako naglalaro ng mga larong talo ako kahit anong gawin. Maging praktikal tayo. Isipin mo ang isang tao sa buhay mo na palaging hinihila ka sa emosyonal na gulo. Maaring hindi sila sumisigaw o naghahagis ng gamit. Baka simpleng buntong hininga sa tamang sandali, mga papuri na may kasamang insulto, o bigla na lang silang tatahimik hanggang sa ikaw na ang makaramdam ng guilt at habulin mo ang atensyon nila. Baka ito ang katrabaho mong laging may tusong paraan ng pagdududa sa kakayahan mo sa harap ng iba. O kaibigan na palaging nakakalimot sa mga hangganan mo, pero hinding-hindi nakakalimot sa sarili nilang limitasyon. Akala mo ay ikaw ang mas mataas ang pinagdaanan dahil kalmado ka, nagpapaliwanag, at nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Pero ang totoo, pinapatunayan mo lang sa kanila na gumagana ang diskarte nila. Dito pumapasok ang tunay na lakas ng Stoicism. Itigil mo ang pagpapakain sa apoy. Umalis ka. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awtoridad. Hindi mo kailangang isara ang pinto ng malakas. Sapat na ang hindi mo na ito muling buksan.
Hindi kailanman hinangad ni Seneca ang paghihiganti o ang pagtatala ng kasalanan ng iba. Naniniwala siya na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahang pamahalaan ang sarili sa pagtangging hayaang kontrolin ng kaguluhan ng iba ang katatagan ng isipan mo. Kaya ito ang solusyon. Pag-aralan mong kontrolin ang reaksyon mo. Bawiin mo ang enerhiya mo. Tigilan mo ang pagpapaliwanag. Magsimula kang magmasid. Kapag may nagtulak sa'yo na mag-react, huminto ka at tanungin ang sarili mo, karapat-dapat ba itong reaksyon sa kapayapaan ko? 9 sa bawat 10 pagkakataon, ang sagot ay hindi. Kapag paulit-ulit mong isinabuhay ito, mas lalo kang nagiging hindi matitinag, hindi malamig, hindi malayo, kundi matatag, parang bundok na hindi natinag ng bagyo. Dahil ang tunay na layunin ay hindi ang maintindihan kanila. Ang layunin ay ang hindi mo na kailanganing maunawaan ka pa. Iyan ang tinatawag na psychological sovereignty. Iyan ang itinatanim ng Stoicism sa'yo, paunti-unti, patong-patong, sa bawat desisyong ginagawa mo. Ngayon, may tanong ako sa'yo. Sino ang isang taong palaging nakakahanap ng paraan para galitin ka o gambalain ang damdamin mo? Ano ang magbabago sa buhay mo kung hindi na sila makakaapekto sa'yo? Kung hindi na nila kayang kontrolin ang araw mo o manatili sa isipan mo? Ibahagi mo ang sagot mo sa mga komento. Pag-usapan natin. Dahil ito, hindi lang basta pilosopiya. Kalayaan ito. At karapat-dapat kang makuha ang bawat bahagi nito. Sa susunod, tatalakayin natin kung paano gamitin ang mindset na ito sa mga high-stress na sitwasyong hindi madaling layasan, gaya ng trabaho, pamilya, o matagal ng relasyon. Dahil kapag na-master mo ito, hindi ka lang basta nabubuhay sa mga sitwasyong iyon. Pinaghaharian mo sila nang hindi kailanman kailangang itaas ang boses. 3, psychological sovereignty. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihan. Hindi ito pag-iwas. Isa itong malinaw na pader, isang saradong tarangkahan sa pagitan mo at ng kaguluhang pilit kang hinihila. Malalim ang pagkaunawa ni Seneca dito. Para sa kanya, ang katahimikan ay hindi pagtakas sa banggaan. Ito ay pagtangging duguin para sa isang laban na ginawa lamang para masunod ang kagustuhan ng ibang tao. At ang mga tunay na makapangyarihan sa kahit anong lugar ay hindi ang mga palaging sumisigaw. Sila ang bihasa sa pagpipigil. Sila ang mga taong mas kaunti kung magsalita, pero mas malalim ang dating. Iyan ang psychological sovereignty. Iyan ang sandaling ang kapayapaan mo ay hindi na pinaparaffle, na ang enerhiya mo ay hindi na pinagbibili kapalit ng pansin. Sa bawat pagpapaliwanag mo sa sarili mo sa taong namumuhay sa kalituhan mo, ipinagpapalit mo ang linaw ng isipan mo sa kaguluhan nila. Matagal na itong alam ni Seneca bago pa man nauso ang salitang gaslighting. Binalaan niya tayo. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat pumasok sa panloob mong mundo. At sa oras na sinimulan mong ipaliwanag ang sarili mo sa isang taong
Hindi naman talaga gustong umunawa, hindi ka pinakikinggan. Inaaral ka lang nila. Nakikinig sila para makahanap ng paraan para magkaroon ng kapangyarihan sa iyo. Nakikinig sila hindi para umunawa, kundi para hanapin kung saan ka mahina, hindi para maunawaan ka, kundi para kontrolin ka. Ganito gumagana ang mga mapanlinlang na tao. Hindi ito aksidente, isa itong sistema. Lumalapit sila ng sapat para matutunan ang mga pattern mo, kung paano ka tumutugon, kung kailan ka natitigilan, kung ano ang nagpapaisip sa iyo ng sobra. At kapag nakuha na nila ito, binabaluktot nila ito laban sa iyo. At sa bawat pakikipag-ugnayan mo sa kanila, mas lalo mo silang pinapapasok sa isipan mo, sa damdamin mo, sa pagkakakilanlan mo sa sarili. Kung si Seneca ang tatanungin, sasabihin niya, pinayagan mong ayusin ng isang tao ang kasangkapan sa isang silid na hindi naman kanila, at doon ka nawawalan ng kapangyarihan sa sarili mo. Hindi sa isang malaking pangyayari, kundi sa maliliit at tahimik na tugon na unti-unting sinisira ang iyong panloob na katahimikan. Hayaan mong magbigay ako ng halimbawa. Isang babaeng nagngangalang Elena ang nagbahagi kung paano laging sinisimula ng kapatid niya ang mga pagtatalo tungkol sa maliliit na bagay, tapos binabaligtad ang kwento para palabasing si Elena ang may kasalanan. Sa bawat pagtatangkang linawin ni Elena ang lahat, magpaliwanag, ayusin ang sitwasyon, lalong lumalalim ang pagkalito niya, pagod at sama ng loob. Hanggang sa isang araw, tumigil na siya. Hindi na siya nakipagtalo, hindi na siya nagreply, hindi na siya nagpakita sa mga bitag ng emosyonal na drama. At sa isang iglap, bumagsak ang laro. Tumigil ang manipulasyon. Hindi dahil nagbago ang kapatid niya, kundi dahil nagbago si Elena. Binalik niya ang kapangyarihan niya. Iyon ang ibig sabihin ni Seneca sa pagmamay-ari ng sarili mong isipan. Ang psychological sovereignty ay hindi tungkol sa pagiging hindi nasasaktan. Ito ay tungkol sa pagpili na huwag nang paulit-ulit ibigay ang kutsilyo sa parehong taong patuloy kang tinataga. Kung gusto mong tanggalan ng armas ang isang manipulator, huwag kang mag-react. Huwag mo silang itama. Huwag mong habulin ang closure. Hindi nila kayang baluktutin ang katahimikan. Hindi nila kayang pihitin ang isang bagay na hindi mo naman ibinigay. Sa sandaling tumahimik ka, nawawala na ang kapit nila sa iyo. Dahil bigla na lang silang naiwan sa harap ng pinakatakot nilang bagay, ang sarili nila. Naniniwala si Seneca na ang pinakanakakatakot para sa karaniwang tao ay ang tunay na pagharap sa sarili ng walang distraction. At ang mga mapanlinlang, umaasa sila sa mga reaksyon mo para makaiwas sa sarili nilang gulo. Kapag hindi mo sila binigyan ng enerhiya mo, mapipilitan silang upuan ang sarili nilang kaguluhan. At karamihan sa kanila, hindi nila ito kayang tiisin. Kaya mapapansin mong ang mga toxic na tao ay biglang nagpapakita ng takot o desperasyon kapag hindi ka tumutugon. Mas lalo silang magpupumilit, magpapadrama, magpapag-guilt trip, magpapanggap na biktima o gagawa ng bagong gulo. Anumang paraan para hilahin ka pabalik sa siklo.
Pero kung mananatili kang tahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa disiplina, pinagugutom mo ang siklo. Wala na itong mapakain. Tapos na ang istorya. Wala nang papel na ginagampanan. Umalis ka na sa entablado. Sila na lang ang natitirang umaarte mag-isa. Naniniwala si Seneca na ang pinakamataas na uri ng kapayapaan ay ang panloob na katahimikang hindi kayang galawin ni Numan. At sa mundong palaging humihingi ng atensyon, ng opinyon, ng reaksyon, ang hindi pagtugon ay isang revolusyon. Hindi mo kailangang i-post ito. Hindi mo kailangang patunayan na tama ka. Hindi mo kailangang i-block sila dahil sa galit. Simple lang, mawala ka sa radar nila. Hayaan mong sila ang maupo sa katahimikan. Hayaan mong sila ang harapin ang ugong ng sarili nilang asal. Ngayon, ito ang bahaging pinakamahirap para sa karamihan. Ang bitawan ng isang tao nang hindi na kailangang maunawaan. Ang landas ng isang stoic ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng huling salita. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang pagnanais na maintindihan ng maling tao ay isa ring uri ng pagkakakulong. Hindi mo kailangan ng pangunawa nila para maghilom. Hindi mo kailangan ng sorry nila para makapagpatuloy. Ang kailangan mo ay tigilan ang patuloy na pakikilahok sa sariling emosyonal na pagkapagod. Kaya ito ang tanong, sino sa buhay mo ang patuloy mo pa ring pinapaliwanagan ng sarili mo? Sino ang paulit-ulit kang hinihila sa mga usapang palaging nag-iiwan sa'yo na parang wala kang halaga? At higit sa lahat, ano ang mangyayari kung titigil ka na lang? Ibahagi mo ang iniisip mo sa mga komento. Pag-usapan natin ito. Ganito mo sinisimulang muling buuin ang mga hangganan mo, hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa sarili mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano mapanatili ang katahimikang ito, hindi bilang pagtakas, kundi bilang isang pangmatagalang estratehiya para sa kalayaang pangkaisipan. Dahil kapag nakuha mo na ang kapayapaan, kailangan mong matutunang protektahan ito. 4. Tumigil ka. Tumigil ka sa pag-reply. Tumigil ka sa pagpapaliwanag kung bakit ka nanahimik. Hayaan mo silang makipag-usap sa kawalan mo. Hayaan mong silang maupo sa katahimikang iniwan ng sarili nilang kaguluhan. Ayon sa pagkaunawa ni Seneca sa likas na pag-uugali ng tao, ang katahimikan ay hindi kawalan. Isa itong uri ng komunikasyon, tumpak, matalim, at sinadya. Sinasabi nito ang lahat ng hindi na kailangang sambitin ng salita. Wala ka ng akses sa akin. Hindi ito pagiging mapait. Ito ay hangganan. At sa mundong palaging humihingi ng emosyonal na presensya, ang katahimikan ay isang uri ng revolusyon. Sinabi ni Seneca, nagiging malinaw ang pananaw mo kapag tumingin ka sa loob. Hindi mo makikita ang sariling landas kung lagi kang nakatutok sa hinihingi ng iba. Kaya inuuna ng pilosopiyang Stoic ang kalinawan kaysa kaguluhan, at ang presensya kaysa pagpapakitang tao. Pero ang mga toxic na tao namumuhay sa paghatak sa iyo na umarte. Nagkukunwaring nalilito sa kung paano kanila nasaktan, hindi dahil talagang hindi nila alam, kundi dahil ang pagpapanggap
na hindi nila alam ang dahilan ay nagpipilit sa iyong magpaliwanag. At habang ikaw ay nagpapaliwanag, sila ang may hawak ng kontrol. Alam ni Seneca na ang ganitong uri ng manipulasyon ay isang taktika, hindi laging sinasadya, pero laging epektibo. Habang mas pinapahaba nila ang oras na ginugugol mo sa pagpapaliwanag, pangangatwiran at pagbibigay linaw, mas lalo silang nakakaiwas sa pananagutan. At higit pa rito, mas lalo silang nananatili sa kapangyarihan. Akala mo, nililinaw mo lang ang sitwasyon. Akala mo, ikaw ang mas mature. Pero alam nila ang eksaktong paraan kung paano ka manatiling nakabitin sa pamamagitan ng pag-arte na parang wala silang alam, ng sapat na tagal para makakuha muli ng paliwanag mula sa iyo. Isa itong kontrol na pangkaisipan na nakamaskara bilang kalituhan. Kaya naman napakalakas ng epekto ng katahimikan mo kapag hindi mo na sila binibigyan ng kahit ano para sagutin. Nawawala ang script nila. Hindi nila kayang manipulahin ang isang bagay na hindi mo sinabi. Hindi nila kayang gawing kasalanan ang katahimikan gaya ng ginagawa nila sa mga salita mo. At dito tumatama ng malalim ang karunungan ni Seneca. Hindi mo utang sa kahit sino ang access sa isip mo. Kahit pa nasanay na sila rito. Hindi mo kailangang panatilihin ang mga tao sa buhay mo dahil lang sa gusto nilang palagi kang sumagot tuwing sila ay naiistorbo. Ang emosyonal na access ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan. Madalas nating iniisip na kailangan nating ipahayag ang mga hangganan para ito'y maging totoo. Pero ang totoo, ang hangganan ay hindi tungkol sa kabilang tao. Tungkol ito sa sarili mong kalinawan. Maaari kang walang sabihin at malinaw pa ring magtakda ng linya. Maaari kang tumahimik at malinaw pa ring magpadala ng mensahe. Sa katunayan, madalas ay ang katahimikan ang nagsasabi ng pinakamatindi. Sinasabi nito, "Hindi na ako parte ng dinamikong paulit-ulit na sinisira ang kapayapaan ko." Iyan ang panloob na katahimikan na tinuturo ng Stoicism. Kapayapaang hinubog ng mga desisyon, hindi ng sagutan. Pag-isipan mo ito. Kung ang isang tao ay tanging tumitigil lang sa pananakit mo, kapag napilitan kang sumigaw o umiyak, hindi iyon relasyon, bitag iyon. At kung nirerespeto lang nila ang mga hangganan mo matapos ang isang malakas at emosyonal na komprontasyon, ibig sabihin, hindi ka talaga nila nirerespeto. Natakot lang sila sa resulta. Itinuro ni Seneca na ang tunay na kapangyarihan ay hindi galing sa kung gaano kalakas ka magsalita. Galing ito sa kung gaano katatag kang nakatayo. Hindi mo kailangang isara ang pinto ng malakas para ito'y maisara. Maaari kang lumayo, walang ingay, walang galit, walang drama, at hindi na kailanman bumalik. Simulan mong tratuhin ang enerhiya ng isipan mo, gaya ng tinawag ni Seneca na gintong pangkaisipan. Isa itong yaman na hindi mo basta ibinibigay kahit kanino. Bihira. Mahalaga. Hindi para sa lahat. Hindi lahat ay karapat-dapat makarinig ng iniisip mo. Hindi lahat ay may karapatang makaapekto sa emosyon mo.
Kapag may isang tao na paulit-ulit kang pinanghihinaan, binababa ang tingin sa'yo, o sadyang pinipilipit ang iyong intensyon, hindi mo kailangang makipag-usap sa huli. Hindi mo kailangang gumawa ng perpektong mensahe o maghintay ng tamang sandali para lumayo. Tigilan mo lang. Tahimik, malinaw, pangwakas. Itigil mo ang paniniwalang may utang kang closure dahil wala kang utang. Alam na nila kung ano ang ginawa nila at iyon ang katotohanang mahirap tanggapin para sa karamihan. Ang mga toxic na tao palaging alam nila. Maaaring hindi nila aminin, maaaring mag-deny, umiwas o ilihis ang usapan. Pero sa kaloob-looban nila, alam nila. Sinusubukan nila ang hangganan mo at ginagawa nila ito ng sadya. Hindi dahil sa wala silang kamalayan, kundi dahil gusto nilang malaman kung bibigay ka. At kapag nagpaliwanag ka, panalo sila. Kapag nag-justify ka, lalo silang lumalakas. Pero kapag nanahimik ka, wala silang ibang kaharap, kundi ang salamin. Isang salamin na matagal na nilang iniiwasan. At iyan ang katotohanang hindi nila kayang harapin. Kapag hindi mo ibinigay ang emosyonal mong enerhiya, naiwan silang harapin ang sarili nilang refleksyon. Ayon kay Seneca, karamihan sa mga tao ay gagawin ang lahat para makaiwas sa harapang pagkilala sa sarili, kahit pa ang kapalit ay kapayapaan ng ibang tao. Kaya sila ay kapit na kapit sa reaksyon mo. Hindi ito dahil sa pagmamahal, ito ay panggulo. Ginagamit ka nila bilang takas mula sa sarili nilang kaguluhan. Pero ikaw, hindi mo kailangang gampanan ang papel na iyon. Sa oras na tumigil ka sa pagtugon, nagsisimula kang mabawi ang kapangyarihan mo sa sarili. At doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Hindi sa pamamagitan ng paghikayat sa ibang tao na magbago, kundi sa pagbago kung paano mo ibinibigay ang sarili mong enerhiya. Ngayon, tutungo tayo sa mga konkretong paraan kung paano patatagin ang katahimikan, hindi bilang pansamantalang pahinga, kundi bilang permanenteng hangganan. Dahil ang pagpapanatili ng kapayapaan ay hindi lang tungkol sa mga bagay na nilalayuan mo. Ito ay tungkol din sa mga bagay na araw-araw mong pinipiling protektahan mula sa loob. Kung nahanap mong mahalaga ang mga pananaw na ito, magkomento ka ng "Oo" sa ibaba. Mahalaga ang boses mo at gusto kitang marinig. 5. Katahimikan. Katahimikan ang bumabasag sa siklo. Hindi mga salita. Hindi konfrontasyon. Hindi isa na namang mahabang paliwanag sa taong wala namang balak magbago. Katahimikan ang nagwawakas sa kanilang larong pangkaisipan. Hindi dahil iniiwasan nito ang alitan, kundi dahil tinatanggihan nitong pakainin pa ito. Ayon sa karunungan ni Seneca, ang katahimikan ay hindi pagiging mahina. Ito ang tinatawag niyang aktibong pagpili. Isang malinaw, makapangyarihang desisyon na piliin ang sarili kaysa sa kaguluhan ng iba. Hindi ito pagtakas. Ito ay kalinawan. Ito ang linya kung saan ang kapayapaan mo ay sa wakas inuuna na kaysa sa kontrol na pilit hinihingi ng iba.
Sasabihin ng ibang tao na malamig ka dahil nanahimik ka. Sasabihin nilang nagbago ka. At tama sila. Dahil hindi naman sila kailanman naging mainit noong may access pa sila sa'yo. Umunlad sila sa pagpaparaya mo, sa mga paliwanag mo, sa paulit-ulit mong pagbibigay ng ikalawang pagkakataon. Gusto nila ang bersyon mo na tinanggap ang pananakit at tinawag itong habag. Pero ang bersyong iyon ay wala na. Iyon ang inilibing ng katahimikan. Ang natira ay isang taong lubos ng nauunawaan ang sariling halaga, kaya wala nang kailangang patunayan. Iyan ang hindi nila kayang tanggapin. Dahil ang mga toxic na tao, hindi nila nais na ayusin ang mga bagay. Ang gusto nila ay manatiling bahagi ng buhay mo. Hindi upang lumikha ng kapayapaan, kundi upang manatiling nakatira sa isipan mo, sa puso mo, at sa mga iniisip mo. Sa sandaling tumigil ka sa pag-react, nawawala sila. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil pinili mong burahin sila sa sarili mong mundo. Itinuro ni Seneca na ang tunay na kapangyarihan ay hindi maingay, hindi dramatiko, kundi buo at tahimik sa loob. Alam niya na ang katahimikan ay isang anyo ng paggising. Isang sandali kung kailan tumigil ka na sa pagbuhos ng enerhiya sa mga taong hindi marunong humawak nito ng may respeto. Kapag tumigil ka sa pagsasalita, hindi ibig sabihin ay wala kang masasabi. Ang totoo, napagtanto mo lang na hindi ka naman talaga pinakikinggan. Hindi sila nakikinig upang umunawa, kundi naghihintay lamang ng pagkakataong baluktutin ang mga salita mo at gamitin ang kabutihan mo laban sa'yo. Ang katahimikan ay kapag hindi mo na sila binibigyan ng material para laruin o kontrolin ka. Isa ngang babae na nagngangalang Morgan ang dating palaging nagpapaliwanag sa kanyang abusadong partner. Sa bawat away, lagi niyang sinusubukang ayusin ang lahat sa pamamagitan ng kalmadong paliwanag. Nagbigay siya ng espasyo, ng panahon, at paulit-ulit na pag-unawa, pero hindi kailanman ito naging sapat. Bawat salitang binanggit niya ay ginamit para baluktutin, itanggi, o ilihis ang tunay na issue, hanggang sa isang araw, tumahimik siya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matibay na pasya. Tumigil siyang sumagot sa mga mensahe. Hindi siya nagpaliwanag. Wala siyang isinulat na mahabang liham. Nawala siya mentally, emotionally, spiritually. At sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, nakita niya ang lalaki sa tunay nitong anyo. Isang taong hindi kailanman hinangad ang pagpapagaling, kundi kontrol lamang. Ang katahimikan ni Morgan ang naging kanyang tunay na kalayaan. Naniniwala si Seneca na ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagkaunawa ng iba sa atin, kundi sa mas malalim na pagkaunawa natin sa ating sarili. Iyan ang pinakapuso ng Stoicism. Hindi mo kailangang sumigaw upang marinig, kung malinaw mo nang naririnig ang sarili mo. Kapag mas malakas na ang tinig mo sa loob kaysa sa ingay sa labas, doon mo mapapansin kung ano ang karapat-dapat sa enerhiya mo at kung ano ang hindi. Matutuklasan mong hindi lahat ay dapat may access sa puso mo, sa oras mo, o sa isipan mo.
Ang iyong atensyon ay ang iyong buhay. At kung saan ito dumadaloy, doon din napupunta ang emosyonal mong kapangyarihan. At may mga tao na hindi nakarapat-dapat dumaloy sa loob ng mundo mo. Hindi dahil sila ay masama, kundi dahil sila ay pabaya sa mga ibinibigay mo. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay isang anyo ng pagkakabukod ng sarili, isang pag-angkin ng sariling isipan. Isa itong paggising na nagbibigay linaw na ang pag-react sa kaguluhan ng iba ay lalo lang itong pinalalakas. Kapag nanahimik ka, tumitigil ka na sa pagiging bahagi ng palabas nila. Bumababa ka sa entablado. Hindi mo na hinahayaang guluhin ng iba ang iyong kapayapaan, lalo na ng mga taong nabubuhay sa kalituhan. Hindi ito pagiging malamig. Ito ay pagiging mulat. Alam ni Seneca na ang tunay na lakas ay internal. Hindi ito maaaring nakawin. Ito lamang ay maaaring isuko. At kapag tumigil ka na sa pagbibigay nito sa mga taong hindi marunong gumamit ng tama, nagsisimula mo itong bawiin ng buo. Ang iyong katahimikan ay hindi hudyat ng katapusan ng lakas mo. Ito ang simula ng iyong kalayaan. Ang pinakamakapangyarihang galaw na maaari mong gawin ay hindi ang pagsigaw, hindi ang pag-block, at hindi ang paggawa ng isang paalam sa social media. Ito ay katahimikan. Ang uri ng katahimikan na nagmumula sa malalim na kaalaman sa sarili mong halaga, kung saan hindi mo na kailangang makipagtalo sa mga taong sadyang hindi ka nauunawaan. Kapag nanahimik ka, hindi ka nawawala. Tumataas ka. Tinigil mo na ang pagbuhos ng enerhiya sa mga walang katapusang butas at nagsimulang piliin ang kapayapaan na para bang buhay mo na ang nakataya dahil totoo ito. Ang mga toxic na tao ay hindi takot sa sagutan. Ang kinatatakutan nila ay ang pagiging walang halaga. At sa sandaling hindi ka na nagre-react, nawawala ang lahat ng kapangyarihan nila. Kaya kung may tinamaan sa puso mo sa mensaheng ito, huwag mong hayaan itong huminto dito. Ito ang iyong sandali upang bawiin ang iyong espasyo, ang iyong lakas, at ang iyong tinig sa pamamagitan ng katahimikan. Hindi ka malamig. Malinaw ka. Hindi ka bastos. Matatag ka. Pindutin mo ang subscribe kung handa ka ng protektahan ng iyong kapayapaan na parang ito na ang pinakabanal mong pag-aari. I-like mo ang video kung naranasan mong madrain ng taong hindi naman karapat-dapat sa iyong enerhiya. I-share mo ito sa taong kailangan marinig ito at mag-iwan ka ng komento. Ano ang isang bagay na handa ka ng tigilan ng pagpapaliwanag sa mga taong hindi talaga nakikinig? Pag-usapan natin ito sa